at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginoo'y dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandang loob niya sa akin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni San Roque, ipag-utos mong kami mamuhay nang di dapat makabawas sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ilalapat ko sa iyo ang parusang angkop sa pagsira mo sa tipan at pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa mong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Kung magkagayon, maalaala mo noong ikaw ay bata pa at mapapahiya ka sa sarili mo kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakatatanda sa iyo. Sila'y isasama ko sa iyo bagamat hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayoy, makikilala mong ako ang Panginoon. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, galit ng Diyos ay naparang pinatawad niya ang tanan. Ulitin po natin, galit ng Diyos ay naparang pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugot kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparang pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo
ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Aleluya, aleluya. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan, liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-19 na linggo ng karaniwang panahon. Kaya papasalamat tayo sa Diyos sa patuloy niyang pagbibigay sa atin ng mga halimbawa at ng mga gagabay din sa atin sa mga panahon na talagang sinusubok tayo. At ngayon, kailangan din talaga natin ng gabay kung paano natin mas mauunawaan at mapagtitibay ang pagsasama ng mga mag-asawa. Ulitin ko po yung madalas kong sinasabi, no? Kapag sira ang mag-asawa, sira ang pamilya. At kapag sira ang pamilya, sira ang lipunan. Nakakalungkot lang minsan, no? Pag napapakinggan natin ang mga kongresista natin, mga senador natin, na dapat sila ang nagproprotekta sa batas na magpapatibay sa pamilya, pero ngayon parang sila yung pinanghihinaan at sila yung lubusan talagang hindi makaunawa sa kahalagahan ng pagpapatibay ng pamilya. Kaya pilit na isinusulong
ang mga batas para mapaghiwalay ang mga mag-asawa. Pero yun nga lang, tayo din naman kasi, tayo ang bumoto sa mga yan tayo rin kasi, hindi tayo nag-iisip ng mabuti kung sino yung karapat-dapat na magtatanggol sa iyong at sa ating pamilya. Sa panlabas, parang ang ganda-ganda sabihin, no? Para sa kaligayahan ng bawat isa. Nagiging maligaya ba talaga pag naghihiwalay ang mag-asawa? Sino ba mga may asawa dito? Maligaya pa ba kayo? O gusto nyo na isoli? Bakit ba kasi, baka katulad ng sinabi, kasi sa katigasan ng ulo. Di ba? Kaya nga sa proseso natin sa simbahan, hindi madali. Hindi ito katulad na, haharap tayo sa husgado, haharap tayo sa korte at magpapakasal tayo. At sasabihin, handa ba kayo? Opo. Sige, kasal na kayo. Sa simbahan, hindi. May proseso. Dadaan kayo sa interview, dadaan kayo sa mga seminar para malubusan ninyo maintindihan bago kayo humarap sa altar na sasabihin ninyo, opo, till death do us part. Paiyak-iyak pa yan, di ba? No? Paiyak-iyak pa habang naglalakad. No? Tapos isang buwan, nakita na at lumalabas na yung mga ugali, ayaw na. Gusto nang isoli ang isa. At gusto na namang humanap ng iba. Lagi natin ganun yung nagiging dahilan. Hindi na po ako masaya. Kaya nga bago ka pumasok, kailangan mo itong pag-isipan ng mabuti. Hindi lang ito basta masaya. At yung tanong din, magiging masaya at magpapatuloy ba yung kasiyahan ninyo? Kasi pag mag-asawa na parang, di ba? Paano nyo ba ito ninatrato ang isa't isa ngayong mag-asawa na kayo? Nung hindi pa mag-asawa, super lambing, super sweet, bigay ka ng bigay ng regalo, di ba? No? Ang dami mong pangako, ang dami mong sinasabi, ngawa ka ng ngawa. Diba, pag nanliligaw, no, lalaki, salita ng salita. No? Pag mag-asawa na, yung babae na ang salita ng salita. No? Ang kamanitad na. Pero bakit nga ba, di ba? Ano nangyayari? Di ba? Dahil pa mag-asawa na, gano'n na lang, nawawala na yung respeto sa isa't isa. Kasi para ang tingin na, akin ka na, pag-aari na kita. Pero, di ba? Kasi ito yung una, no? Sa unang pagbasa, ipinapahayag ni Propeta Ezekiel, ito ganito niligawan ng Diyos ang Israel. Binihisan niya, sinuotan niya ng magagandang damit, sinuotan niya ng korona, itinaas ang kanyang dangal. Na dati, sabi dito, siya ihubad, walang gustong kumilala sa kanya, pero minahal siya ng Diyos at binihisan. Nagtaksil ang Israel, minahal pa rin siya ng Diyos at hindi niya pinutol ang kanyang pakikipagtipan sa kanila. At siya'y laging handang maghintay sa pagbabalik nito. Kaya minsan sinasabi ko po, no, kung magpapakasal kayo, huwag kayong puyat. Kasi di ba yung ngayon ang kasal, kagabi, puyat pa yan, nagparty pa yan, nagdespedida pa yan, kung ano-ano pa mga pinaggagawa, kaya pagdating ng kasal, tulala. Pag tinatanong mo na, handa ka bang maging asawa? Handa mo bang paglingkuran? Handa ka bang, hindi, lutang, hindi alam kung ano yung sasagot. Laging best solution, maghiwalay tayo. Okay lang naman maghiwalay. Pero yung conception natin ng paghihiwalay, hindi sinasabi dito, no, na kung maghihiwalay kayo, sige, maghiwalay lang kayo. Pero mag-asawa pa rin kayo. At hindi kayo pwedeng pumatol sa iba. Kasi kapag pumatol kayo sa iba, pangangalo niya na yon. Kasalanan mortal na yon sa Diyos. Pagtataksil na yon. Kung unawain lang natin mabuti, nakakalungkot kasi, di ba? Marami sa mga kongresista, senador, katoliko. Ibang religion, di ba? Pinapahalagahan pa nila.
Tayo, mga Katoliko mismo, nasa nakikinig o sinasabing Kristiyano, pero ayaw nating unawain ito. Gusto pa nating kontrahin ang sinasabi ni Jesus. Sa umpisa pa lang, talaga bang sa pag-aasawa ka, kaya mo ba talagang panindigan? Diyan ka ba talaga tinatawag ng Diyos o pinipilit mo lang? Madalas ko din sinasabi sa mga magulang, hindi porket nabuntis, ipapakasal na ninyo. Hindi porket nabuntis, ipapakasal na ninyo. Huwag niyong pilitin. Nagkamali na yan. Baka magkamali pa sa pangalawang desisyon. Hayaan niyo munang pag-isipan ng mabuti at huwag niyong pagsasamahin. Kailangan maging buo ang kanilang desisyon. Kasi kapag nagpakasal na, yan yung panghabang buhay. Hintayin nyo, pag namatay yan, tapos na ang kasal ninyo. Yung mga namatayan na dito, dalaga na kayo uli. Huwag na kayong umulit. No? Diba? Para mas maging maayos. At i-google natin din ang panahon natin para sa Diyos. Kung ikaw ay para sa pag-aasawa, yan ang iyong misyon. Kung hindi ka para sa pag-aasawa, ibigay mo ang buong buhay mo sa paglilingkod sa Diyos o sa simbahan. Amen? Nakikilahok sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay ang mga mag-asawa at may bahay. Ialay natin ang ating mga panalangin ngayon para sa mga magulang at mga anak. Ang inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway tunay na maituro sa kanyang mga miyembro ang totoong dangal ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal nilang buhay may asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpatupad ng mga batas at tuntunin na nagtatag ng tahanan at hindi sumira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dumaranas na mapagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na makapagsumikap isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nasira dahil sa diborsyo at paghihiwalay, naway makatagpo ng suporta at pangunawa sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao nating mga kamag-anak at kaibigan, naway magtamo ng kaligayahan at kapayapaan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat naman nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit,
at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Panginoon, aming buhay, bawat dala at lumay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong mga paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang aming mapagkumbabang paglilingkod, ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na panilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibagin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love.
Lord, to live in faith and truth. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihan, ngayon pa man ay minagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Una po, nais ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga nanood at nakiisa sa ating Solidad Music Kwentuhan kagabi po. At ito ay FB Live for the benefit ng ating mga scholars or para sa scholarship fund. As of kanina po, nakalikom po tayo ng more or less 90,000 para sa fund ng scholars. Kaya maraming salamat po. Please continue sharing yung ating music kwentuhan. Baka sakali may mga makatulong pa po para makalikom tayo ng pondo. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning, Father. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng